yung aming sarili, kundi tanging ikaw ang kanilang masilayan dahil sa liwanag mong taglay. Panginoon, mag-usap ka at patuloy nga, O Diyos, na pangunahan ng aming buhay ayon sa iyong mga salita. Hugasan mo po kami mula sa karumihan ng kasalanan, karumihan ng nakaraan, upang hindi namin ito maalala, bagkus ang makita namin ang magandang plano mo sa aming buhay sa hinaharap. Ito, O Diyos, ang aming panalangin at pagpapasalamat. Hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Pwede bang batiin mo yung katabi mo, sabihin mo sa Kanya, ako'y masayang-masaya na kasama kita. Okay. Sige. So, may bakante pa po dito sa loob. Ang dami pa. Nakikiusap po ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakikiusap po ako yung mga nasa labas. Mas magandang dito tayo sa loob. Okay? Sige po. Ayan. Mas masarap po kasi na dito tayo sa loob. Okay? So, paalala ko lang po sa lahat, pakisabi sa kanyang katabi, pwede ba, kapatid? Pwede ba, kapatid? Huwag kang istorbo. Huwag kang istorbo. Okay? Kasi seryoso ako. Ayan. Na makikinig. Amen? Okay. So, ito po ay karugtong po or medyo i-refresh ko pa rin yung ating pong mensahe ng nakaraan. Never stop growing Christ-likeness. Diba? Ang ating dahilan kung bakit gusto natin lumago ay maging tulad ng Panginoong Jesucristo. Amen? So wala naman tayong ibang nais na tularan o maging tulad kundi ang ating Panginoong Jesucristo. I remember the title of the message ng nakaraan. This is just a continuation. Okay, ano nangyari? Kuya Carlo? Ayan. Okay. Ayaw. Okay. So, pakibasa na po. Never stop growing. Okay, Christ-likeness. Ayan. Tapos nakalagay dyan, how to be you, O Lord. Ayan. How to be you. Okay. Alam niyo mo ba na isa sa napakagandang pwede na maging resulta ng ating Christ-likeness is yung mga tao na nasa paligid mo, mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, sabihan ka na how to be you. Okay, paano mo maging tulad mo? Alam mo, sasabihin ito ng isang tao dahil meron siyang nakikita. Dahil meron siyang malinaw na ebidensya, pruweba ng pagbabago na na-witness sa buhay mo. Okay? Pwede yung pagkakakilala na nila sa atin ay ganito noon. Noon yun. Kaya nga, iba na ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, iba na ngayon. Okay? And remember, ang gagawin ni Satanas, isa po sa taktika ni Satanas, dapat alam nyo to. Si Satanas, lagi niyang ipapaalala sa iyo ang nakaraan mo. Satan will always remind you of your past. Ano yung past mo? Na ganito ka, na ganito ka, na ganito ka, na ganyan ka, na ganyan ka. Na kung saan, gusto niya lang sirain ang future mo sa pamamagitan ng nakaraan mo. Taktika yung Satanas. When there is someone reminding you of the past, I'm telling you the truth. Satan is behind on that person. Ibig sabihin, alam mo na. Okay? Hindi ka na basta-basta. Wag mo ako Satanas. Okay, hindi mo ko. Diba? So sabi kaya, stop right now. Huwag mo lang sundan. Thank you very much. Ganun na yun. Diba? So, ibig sabihin, you stop it. Okay?
Kasi sa totoo lang, kung pag-uusapan natin ang nakaraan natin, medyo masusulaso ka na eh. Mahihiya ka na sa sarili mo because that's your past. What really matters for the Lord is today. Diba? What really matters to God is today and tomorrow, your future. But remember, your future begins today in how you respond to the call and reminders of God. Okay? Kaya sa totoo lang, hindi po aksidente na ito yung tema natin, that we have to grow. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, ang dami ng tumanda. Marami ng tumanda, pumuti na ang buhok. Napugod-ugod na. Okay? Pero they never grow on their spiritual life. Marami na rin nabura sa mundo na hindi man lang nila naranasan yung tinatawag na koneksyon o relasyon sa may kapatid. At yun po ang napakasaklap. Alam niyo po ba kung paano sila inalintulad ng Biblia? Katulad ng daw po sila ng damo na matutuyo, mamamatay. Parang walang saysay. At yun po nakakalungkot na maganap sa ating buhay. Okay? So, remember this word. Matthew chapter 9, verse 9, naalala ko po sa talatang ito, nabanggit po yung salitang, come, follow me. Okay? Babasahin ko na po. Sa Mateo 9:9, kung saan doon po nabanggit po ito. Sabi niya dito, umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang tao, ang pangalan ay Mateo. Naturakan niya si Mateo. Sabi sa Bible. Tuloy po natin. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Alam niyo ng trabaho. Si Mateo, kolektor din siya ng tax. Okay? Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Yun lang ang word. Sumunod ka sa akin. Sa English, sabi niya, come. Follow me. Remember, palitan mo yung pangalan ni Mateo. Lagay mo yung pangalan mo. Ito yung sabi ng Panginoon. Okay, paginin mo yung pangalan mo. Christian. Come. Follow me. Hello? Tingnan mo, parang may excitement. Tuloy po natin. Pagkabanggit mo nyon, at sinabi niya na, sumunod ka sa akin, ito ang ginawa niya, tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Alam niyo ba, na yung pagsunod ni Mateo, sa totoo lang, hindi niya alam kung ano mangyayari. Hindi niya alam kung ano masusunod. Pero take note, wala siyang pakialam kung ano pang mangyayari. Ang mahalaga, yung kanyang decision na ginawa na sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, ang paglago natin bilang Kristiyano depende sa desisyon na gagawin mo. Hello? Kaya napakahalagang desisyon. Dahil yung desisyon na yun, yung ibig sabihin na come, follow me, ito ibig sabihin nun, mga kapatid. Come. Pakibasa nga po ng malakas. Come and be my disciple. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon Jesucristo when He called Matthew and even when He called your name. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para, susundan ko. Siguro masarap ang buhay pag sumunod kay Jesucristo. Siguro pag sumunod kay Jesus, wala nang problema. Hayahay na. Ang alam ng iba, pag sumunod kay Jesus Christ, ayos ng lahat. Nagkakamali po kayo. Doon pa lang magsisimula yung tinatawag na
proseso. Okay, sabi mo sa katabi mo, proseso. And remember, yung word na proseso, ito po yan. Yung naka-highlights yan. Ano po yung naka-highlights yan sa taas na proseso? Disciple. Okay? Ipuproseso ka na ang salitang disciple ay ano po, saan galing? Galing po yan sa salitang discipline. Okay? Discipline. If you were not allow yourself under God's discipline, you are not truly following Him. Mga kapatid, alam niyo po, itong mga sumunod sa Panginoon, hindi nila alam kung paano lang susunod. Pero tandaan mo po, yung decision nila, nagpatuloy sila. Amen? Nagsimula silang magpaproseso. Nabanggit ko na po ito, medyo dadaanan ko lang. Diba? Spiritual growth. Because everything begins, everything expand, everything, sabi nga, has life, no? Magsisimula ang lahat. Magkakaroon ng meaning ang buhay mo pag sinimulan mo ang magpalago sa spiritual na ano po, aspeto ng iyong buhay. Ang karamihan hindi ito naiintindihan. Ang karamihan ayaw ito. Pero sa mga nagmamahal kay Kristo, karangalan niya, kasiyahan niya, ang ano po, ang lumago, ang magpadisiplina. Ang uri ng pagdidisiplina na gagawin ng Panginoon, wala namang iba eh. Kundi sa pamamagitan lang ng kanyang mga aral, salita, pangungusap sa bawat isa sa atin. Na kahit ikaw nakaupo dyan, di ba? Alam mong, kumbaga sabi nga dyan damang-damang mo na may inaayos ang Panginoon sa iyo habang ikaw ay nakikinig. Na wala kang hindi ka nagiging agresibo, hindi ka nagiging palaban. Ito, example na lang, naalala ko, pag kami tinutuwid, kapag kami pinapalo ng tatay namin, the more na nagpupumiglas kami, the more dumadami ang palo. Okay? Instead na isa o dalawa, umaabot ng mga 10 kahit saan-saan patuloy tinatamaan. Okay? Hello? Kasi the more na pumapalag tayo, the more na masasaktan tayo eh. Hello? Ganun, pag dinidisiplina. Tingnan nyo na lang ang mga tupa. Kapag nakanamit na ng isang rapas, dalaga na. Makulog talaga. Pero tayo nagre-reklamo. Okay? Kapag yan nirapas, ang ibig sabihin kaya, dumuman ka, dahil ka magrayo. Diba? Makulog itong rapas na to. Kaya, pinilang sila nagdudulong ko na, maski nagbabaranggaan. Nahiling na nito magnanakaw ang tupa. Halos nagbabaranggaan sila, pinisinda intact. Dahil yun ang mga kabuti sa kanila. Hello? So, it takes time and intentional commitment para maganap itong pagkilos na gagawin ng Diyos sa iyo. Kailangan ng panahon. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ng panahon, ng oras. Diba? At desidido, ano daw po yan? Desidido, pagtatalaga ng sarili mo. Ikinuumit mo talaga. Nire-review ka lang to. Diba? Another, sabi ko dito, in spiritual growth is not automatic. You must desire to grow. Gusto ko talagang lumago. Totoong gusto ko talaga. Ano ibig sabihin yan? Maski abo na ninda, gusto mo mag-iraray. Kahit na may pumipigil sa'yo, ginagawan mo ng paraan. Nagpapagood job ka para para yung gagawin mong bagay para sa Panginoon, hindi ka na nila mahindihan. Pero kung bad trip sa'yo,
ang pamilya mo, ang mga taong alam mo wala pa kay Kristo, ang tingin mo sa kanila kontrabida. Tama man sana yung gagawin mo, pero kung sira ang kalooban mo sa kanila, dahil nakikipagtagisan ka, nakikipaglinggisan ka, bato sa bato, ngipin sa ngipin, sabihin ko po sa iyo, walang kwento din ang paglapit mo sa pakanan ng Diyos. Kasi gusto ng Panginoon, kung ang Diyos nagsimula na sa iyo, na naghahari sa iyo, ang ginagawa mo ay ano po? Pasayahin, pag-aanin ang kanilang kalooban. Nasa sa iyo na yung salitang ano po? Pagpapala ka na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pagpapala ka na. Amen? Dahil dinidisiplina kami, nakatatak sa isip ko yung tito ko na matapang. Pag sinabi niyang matulog, at talagang maski ano ba yung mga mataming, talagang ang may pamakagtulog. Talagang kaya tulog na. Di mamayang paano ko nalugso o paano ko nakabalik. Nagmalay Spider-Man ako. Diba? Tapos higa tulos, pigit habang nag-iibig. Makulugon talaga si Rapado. Makulugon ang bot ko kasi mga pinsan ko, araw ko nagkakahawat. Ako lang na natuda. Nagbubura-bura na sa ako. Mga pinsan mo! Hindi ako nagigiro, dahil po ko na magdulog-tulugan. Kundi lalo pa ako malalamasan. Diba? Hanggang naghali na lang si Angulon ko hanggang ginanap si mga pinsan ko. Nahiling ko si Rapalo ng uncle ko sa mga pinsan ko mas isain. Puro may mga lakay. Nagbibirilangan sila ako. Saro lang. Pag gusto kong araw yung pagtuwad ko sa may rapas, luksugiraran. So, naalala ko po ito na kumbaga, nabanggit ko lang, yung moral lesson po nito is yung tinatawag na kumbaga, yung pakisunod kasama yung takot. Pagamat nasa panahon ng kakulitan, pero merong aral na iniwan. Nakatatak sa akin yung uncle ko. At tuwing nakikita ko yun, naramdaman ko na mahal niya ako. Dahil doon, sa sakit. At pagtutuwid na naranasan ko sa kanya. At isang bagay na napakasarap. And ito yung mga bagay na kailangan natin. We need to have an effort. Ako sabi ko nga, nag-effort yung uncle ko sa akin para ang disiplina na inculcate. Kaya nga sabi ko, very thankful ako. At even sa mga kapatid ko, sabi ko nga, kung may bagay nakikita kayong mali sa mga anak ko, malaya kayong sweetuhod siya. At even sa simbahan ito, sinasabi ko, kahit sa mga anak ninyo, kapag may bagay na mali, walang ibang magmamalasakitan, kundi tayo. Diba? Kasi alam mo naman, titingnan mo lang, hayaan mo na, araw talaga yan. Alam mo, isisi mo pa sa magulang. Kung meron ka naman magagawa ngayon, gawin mo na. Amen? Hello? Pwede mo naman pagsabihan eh. Pwede mo naman pangaralan. Diba? In a way na matatandaan niya. Okay? So ito po yung mga bagay. Then you must persist to grow. Pag sinabi yung persist, pag andito na yung term na persistent, even when it is hurtful, when it is painful, when it go against your will. Sabi nga dyan, you have to continue. You have to persist. Alam po, dito marami nang umaayaw. Wala pa po tayo, hindi tayo katulad dun sa China. Ngayon, may higpit po ang China ngayon. Even ang Russia. Kasi mga communist country, ano ang ginagawa nila? When they found out that you are a Christian, pinapasara nila mga simbahan, ginigiba nila ang simbahan, kinukulong nila lahat ng mga Kristiyano. Sa totoo lang, ang dami po na nakapiit dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo sa China. Pinapahirapan, ginugutom hanggang sa mamatay na. Ang dami po mga misyonary na wala. Tingnan po yung kalayaan na meron tayo sa Pilipinas. Hindi tayo ganun na talagang sisiilin tayo dahil sa ating pananampalataya. May mga bansa na ganun kahigpit.
gano'n na. Kung paano kung sasaktan ka na, paano kung papipiliin ka na yung pananampalataya mo ay Kristo, na siyang magiging sanhi ng kamatayan mo, o ang i-deny ang Panginoon para mabuhay ka. Wala tayong ganung sitwasyon. Kaya kung tayo man nasasaktan, kung tayo man, di ba, nakakaramdam ng pagdurog, so be it. That's the word. Mangyari nawa. Kung masakit man, sabi niya, Apostol Pablo, kung masakit, di ba? Bakit hindi na lang ninyo pagtiisan? Oo, masakit. Pero sabihin mo, kailangan natin magpatuloy. Dahil sa ganung paraan, doon tayo lalago. Hello? Hello, di ba kayo? So, tingnan niyo po. In Mark chapter 8, verse 34, sabi, Jesus said, whoever wants to be my disciple, whoever wants to be like me, sabi ng Panginoon, he must deny themselves and take up their cross and follow me. Alam niyo po, dito marami. Alam niyo ba ibig sabihin ng deny? You have to die for yourself. Dying for yourself. Ano ibig sabihin dying? Yung gusto mo, rather than sa gusto ng Panginoon, dito tayo nagkakaroon ng struggle. Sarap pa na matulog. Mas gusto ko ito. Mas gusto ko ito. Alam mo, doon tayo mag-struggle. Ang dami nating gusto. Pero tandaan mo po, malinaw ang sinabi ng Panginoon. Ang dami nating plano. Pero sino magpapatupad nito? Walang iba kundi siya lang. Ang dami mong pangarap, ang dami mong plano. Kung wala ka naman sa Panginoon, sa tingin mo, anong klaseng pangarap ang pupunta nito? Alam mo po, masasadlak ka lang saan? Sa pagkadismaya sa buhay. Dahil unang-una nagkamali ka. Na saan? Sa desisyon sa buhay. Na ang bili ng Panginoon, unahin natin siya higit sa anumang bagay at siya na po ang magdadala sa atin. Tungo doon sa salitang pangarap. Ang dami mo. Nagpupursige. Diba? Tinayin mo, God waits for our growth, discipleship, deny, take up His cross and follow me. And follow Jesus Christ. Or dying for yourself. Sabi nga, you have to be thankful. Why? Sabi nga, that God gave us His chosen servant. Ano ibig sabihin nito? God gave you a mentor. God gave you kuya, ate, nanay, tatay, saan sa simbahan. Na ano po, may pastor ka, may accountability partner ka. Ano ibig sabihin nun? Na dahil nasusupok na pagsabihan ka kapag sala, ang bagay na ginigibo mo. Diba? We, as a church, as a family, isa ito sa way ng Panginoon to disciple us. We are here for one another. Amen po ba? Nandito tayo para sa isa't isa. Pag nahihiling mong sala na, kay kaedad mo o mas matanda pa siya sa'yo, hindi ba pwedeng usapang magkapatid? Sala na yan, manay, manoy. At sa nung bagay po yan para mapaalala sa kanya kung tama pa ba ang direksyon na tinatahat niya. Ito po nakakalungkot. Pag wala na nagpapaalala sa atin, hindi ba mas lalong nakakakaba? Wala nang pakialam ng mga tao sa atin. Kaya samantalahin natin kapag mayroong nagsasalita, we have to be thankful, learn to recognize them, learn to honor them. And another is divine words. Always have the opportunity to hear the gospel. Lagi tayo makinig kapag may nagtuturo. Alam niyo po, pinakamasakit sa akin kapag may nagtuturo sa harap kung ano-anong ginagawa natin. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang salita ng Diyos, higit pa yan sa buhay natin. Dahil ang salita ng Diyos mismo yan ang nagbibigay ng buhay. O kayo magagalit, mas mahalaga pa pala
ang salita ng Diyos kaysa buhay ko? Yes! Magkakaroon lang ng halaga ang buhay mo kapag niyakap mo ang salita ng Panginoon na siyang nagiging buhay mo. Na siyang magdedirekta tungo doon sa daan na dapat mong lakad. Amen? Kaya nga, His divine words, the Bible, because what? We gain wisdom, we gain understanding, we gain knowledge. Especially sa decision making. Tingnan niyo po, bakit salto-salto na ang decision mo? Dahil iba na naririnig mo instead mo yung salita niya. Pero hanggat naririnig mo ang salita ng Panginoon na may nagpapaalala sa iyo, nandiyan ang magulang, ang kuya mo, ang pastor mo, ang mentor mo, accountability partner mo, ang kaibigan mo, Kristiyano, makikita mo ang daan na nilalakaran mo, hindi ka nawawala doon at sa direksyon ng Panginoon. At another, sabi nga dito, yung circumstances, yung pong mga problema ng buhay, yung mga conflict situation na nagaganap, alam niyo po bang paraan din niya ng Panginoon ang pagproseso, ng pagtutuwid, pagsasaayos, pagdidisiplina sa akin. Kasi may mga taong nakukuha sa isang salita. May mga taong hindi. May mga taong hindi nakukuha sa pinagsasabihan. Maski sabihan mo sabihin mayo, dahil mo yung makukuha yan. Tingnan mo, sa tingin mo walang ibang paraan ng Panginoon. Meron. May sitwasyon siyang ipapahintulot para mas makita niya na kailangan niya pala ang Panginoon kaysa sa mga pangarap niya. Kaysa sa anong bagay niya naman po. Ito na yung sitwasyon na hahanapin niya ang Diyos, sisigaw siya sa Diyos. At dun sa ganung paraan, dun siya pinoproseso ng Panginoon. Alam niyo, masaklat na nga po ito eh. Pangit na ito na kailangan may mangyari muna sa buhay mo bago ka magising. At hindi pa naman yun huli. Ito lang po, meron po siya tinatawag na collateral damage. Ano yung collateral damage? May magsasakripisyo. Meron po tinatawag na magiging alay. Look at Judas Iscariote. Mapulfill lang ang kalooban ng Ama. Siya naging collateral damage. Ang dami mo collateral damage. Mabago lang ang buhay. I remember one of the saint. Isa sa mga saint na nirecognize ng Roman Catholic. Alam mo, naging collateral damage yung kanyang magulang. Namatay. Kasi, kumbaga, sa pagkatao niya, sobrang sama. Yung magulang niya, hindi bumitaw sa pananalangin. Hanggang mamatay. At doon sa kamatayan niya, doon nagsimula yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya. May collateral damage. Meron pong magsasakripisyo. Kaya lang masakit. At ito po yung isang bagay na personally hindi natin maako-ako. Pero dahil yan po sa tigas ng ulo natin, nangyayari mga bagay-bagay. Pero kung susunod ka na at naririnig mo na ang tama, sabi nga ng Panginoon huwag mo nang pagpabukasin pa. Ito na yung tamang araw, oras na dapat sumunod ka. Hello? Kailan ka ba susunod? Diba? Pag hindi mo na maramdaman ng Panginoon, wala nang pakialam sa'yo ang Panginoon. Noong samantalahin natin, sapagkat ang Diyos ay sobrang lapit na sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka kapatid. Okay? Sabi nga, kahit anong mangyari, that is who you are. Amen? So, sabi nga dito, nangyayari yung mga bagay na to to trust His ways and process. Para magtiwala tayo sa kanyang kaparaanan at sa kanyang proseso, even it is hurtful. Amen? Amen? Okay. Many are those who grow older but never grow up. Nabanggit ko ito. Why? Say ko lang po. Because many are afraid to commit themselves to God. It is only a waste of time. Na po?
waste of time, no? Yung kumbaga, parang sayang, parang basura lang. Okay? Kapag tayo nag-spend ng time sa Panginoon. I'm sorry, wrong spelling lang po ako. And sabi nito, second, because mostly people are half-hearted with regards to commitment to God. Half-hearted. Ano yung sabihin nyo? They are fully committed. Kung ano niya lang gusto, sige lang. Diba? Kung feel niya, feel niya. Pag hindi niya feel, hindi. Ito po, hindi ka talaga lalago nito. At hindi, ni pangarap mamunga, hindi. Sabi ko nga, tandaan ko ninyo, kung hindi ka na lumalago, unti-unti ka nang namamatay. Unti-unti ka nang natutuyo. Tingnan niyo pang halaman. Malalaman mo na hindi na yung lumalago, patuyo na ng patuyo. Okay? Kumbaga alarming yan. Another, much and almost many are fully committed to their worldly goals. Yung mga mundong hangarin. Rather than their God-given purpose. Ano po yun? They want to be wealthy by all means. Kahit na sila nagko-compromise. Basta lang yumaman. Ano ibig sabihin ko compromise? Kahit sala na, basta magkakwarta lang, basta yumaman lang, di ba? Magkakotse, magkabahay. Alam po natin, may paniningil na magaganap pagdating ng panahon. Naalala ko po yung isang napakamayaman na ilustrasyon na isang pastor. Sabi nga, yumaman talaga, nakipag-compromise. Alam niyo po, nung makuha niya na lahat ng kayamanan, namatay lang. Kanina na punta yung kanyang kayamanan doon sa mga kapag-anak. Kasi wala po siyang asawa. Yung mga inapi niya ng mga kapatid, yung mga binaliwala niyang mahihirap niyang mga kamag-anak, sa kanila napunta. Kasi sila yung legal ng mga kapatid. Sila nag-enjoy ng pagpapala na ginawa niya. Sabi nga, siya hindi niya na-enjoy. Tingnan niyo po, nakakalungkot. Kaya, sana hindi po kayamanan ang nagpapaikot sa mundo natin, kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Amen? At sabi niya po dito, they want to be famous and well-known to their achievements. Yan. May napanood lang po ko kanina. Ang dami nagsasalita. Parang auditorium, parang sobrang. Akala ko nga patungkol sa Panginoon. Sabi niya, hindi ka na maghihiganti. Sabi pa, ang ganda pakinggan. Di ba? Parang, hindi ka na sa mga taong mga nag-down sa'yo. Alam mo kung sabi niya, maghihiganti ka sa pamamagitan ng achievement mo. Sa ganon, mapapahiya sila dahil sa narating mo. Sabi ko, sala. Okay na buta sa poon. Hindi ka maghiganti. Yung pala, kung ano sinabot mo, itong ipupusak mo sa mga tao, ano yan? Who you? Hindi yun yung way ng Panginoon. Dahil ba may narating ka, may naabot ka, may achievement ka, dahil mayaman ka na, dahil may kotse ka na, may karapatan ka na, o huyo ka mo yan. Ganun ba yun? Ibang itinuturo ng Panginoon, the more na pinagpapala ka, the more na dapat magpakumbaba ka. Ganun ang Panginoon. At kailanman, lumakad ka na walang kabigatan sa puso mo, anuman ang kanilang ginawa sa iyo. Anuman ang paningin nila sa iyo, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, paulit-ulit ko pong sinasabi, yung ginagawa mo, kahit na ganun pa sila, na patuloy mong ipinapakita ang pagmamahal, ang pag-unawa at suporta, kahit na ginawan ka pa nila ng masama. Doon mo mapapatunayan na ang Diyos nga ang nagkahari at nabubuhay sa iyong buhay. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Imagine mo, it's not what, hindi yung ginagawa nila ang mahalaga. Ang ginagawa mo, yun ang mahalaga na pinapakita mo
na mula sa kanyang mga salita. Okay? Sabi nga yun, hindi natin kailangan maging famous. Isa lang gusto natin maging famous dito, isang pangalan lang. Pangalan ng Panginoon Kristo. Okay? Amen po ba? And sabi niya dito, your choice, your decision really matters because it has an eternal impact. It has what? Consequences. What you, sabi nga dun what you made a choice, your decision, ano man ang ginawa mo, may impact yan, may balos yan, may balik yan. Kaya na dapat piliin natin. Alam mo po, in Deuteronomy, sinabi ng Panginoon, sabi niya, yung pagsunod ba o pagsuway? Pero sabi ng Panginoon, piliin niyo ang pagsunod. Imagine mo yan, sabi niya, pumili kayo ngayon. Sumunod o sumuway? Pero sumunod kayo. Dahil kapag sumunod kayo, itong magaganap sa inyo. Ibang klase ang Panginoon. Binibigyan niya tayo ng choice, pero itinuturo niya yung advantage kung tayo susunod. Kaya tandaan mo po yung decision mo ngayon, sabi dito, it determines your future. Kung ano yung decision na gagawin mo ngayon. Ngayon pa lang pinapakita na dito kung anong future meron ka. Yung sumunod, magpahubog ka kay Kristo, alam ko na kung anong future mo. Hindi ka lang basta liwanag. Ilalagay ka ng Panginoon sa tugatog ng tagumpay na siya mismo ang maglalagay sa iyo sa mahimala at sa kanyang kaparaanan. Amen? Hello? And I remember even po yung isang pinagmamalaki kong pulis. Hindi pa man siya pulis, yung nagtitraining pa lang siya. Kung saan siya na-assign, lahat ng selda, di ba? Binibigyan ng oras, sinasabihin niya, pwede po bang makinig po kayo sa akin ng ilang minuto lang? May gusto lang po ibahagi sa inyo. Alam mo ginagawa niya? Sinishare niya yung gospel. Kumukuha pa siya ng upuan. Pinapatanggap niya yung mga nasa kulungan. Nagpaalam lang siya sa COP. Pinagtatawanan siya ng ibang mga pulis. Pero hindi mahalaga sa kanya kung ano yung ginagawa ng mga taong ito. Ang mahalaga sa kanya, ibinabahagi niya ang salita ng Panginoon sa mga taong ito. Alam niyo po, ang bilis. Maniwala ka, nung mag-trending po siya sa social media, nakarating po siya. Saan? Mismo sa chief of staff hanggang sa presidente na na-appreciate ng kanyang ginagawa. Ano sinasabi niya? May pag-asa pa. Tinuturo niya may pag-asa pa. Minsan isang araw ilalabas kayo ng Panginoon dito. Binibigyan niya ng hope yung walang nakalong. Kung papahintulot ninyo na pagharian ngayon ng Panginoon, alisin ang puot, ang galit, pagsisiyan ng mga kasalanan. Wow! Kaya it determines your future. Kung anong ginagawa mo, alam mo, na-promote. Ang bilis ng pagka-promote. May mga nalaktawan siya. Yung mga nagtatawa sa kanya. Alam mo kung nasaan siya ngayon? Siya na po ang chief. Nabo? Siya na ang COP. Chief of Police ng istasyon na kanyang pinagsira. O yung mga pinagtatawanan, saludo ngayon sa kanya. Hindi natin alam ang pwedeng gawin ng Panginoon kapag ang Panginoon nagsimulang umilos, walang imposible. Amen? Hello? Sabi niya, it shows and fulfill or destroy your purpose. Kaya nga yung ating choice, yung decision ngayon, ipinapakita nito na or ipupulfill nito yung purpose natin or pwedeng wasakin ito kapag mali yung pipiliin natin na landas. And sabi nga dito, at the last sabi nito, it gives glory or shame. Ano yung gusto mong ibigay sa Panginoon? Yung glory or yung shame? Hello? Yung kalwalhatian ba o yung kahihiyan? And remember, sabi ko nga, what we portray sa mundong ito. Isa lang sana ang Panginoong Jesucristo. Siya lang. At sa ganung bagay, ang glory ng Panginoon ang ipinibigay natin sa Kanya. Sa ating kalwalhatian. Pero the more na kahihiyan ang ginagawa natin, sabi ko nga sa iyo, ang Diyos ang
nasasaktan. Ang Diyos ang napapayuko. Hindi ang hiya. Dahil pagkatapos mong marinig ang salita, lakad ka na naman sa mundo ng kadiliman. Nasaan ang liwanag, kapatid? Sana huwag po natin pahintulutan ito. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag natin pahintulutan. Okay? So, I will end up with this verse in Philippians chapter 2, verse 12, 13, 14, and 15. Ito lang po lang. Ito po yung pinaka-conclusion. Kung sa maintindihan. Ito po ang bilin ng Panginoon. Continue to work out. Patuloy ninyong trabahuhin ang inyong kaligtasan. Ano ibig sabihin ng inyong kaligtasan? Yung patuloy natin pinapakita ang katuwidan ng buhay na ating nilalakaran, yung righteousness of God. With fear and trembling. Nandoon yung ating banal na takot. Ano yung ating panginginig na sumunod. At sabi niya, for it is God who works in you. Na alam mo, ang Diyos ang gumagawa na kasama mo. To will and to act. In order to fulfill His good purpose. Imagine mo po, yung good purpose pala ng Panginoon, yung ating pong, dapat gampanan at dapat natin po kung ano yung laman ng kanyang kalooban. Tuloy ko po. Sabi po dyan, Philippians chapter 2, verse 14 and 15, yung may sulat, do everything. Gawin mo ang lahat ng bagay na po, without complaining. Eto po, tingnan niyo po. Conclusion. Gawin nyo ang lahat ng bagay na na walang pagrereklamo. Walang pagrereklamo. Or arguing. O walang pagtutol. O walang hindi ka nakikipag-argue o kumbaga, parang nakikipagkiskisan or kontrahan. Kapatid, nalinaw mo? Do everything without complaining or arguing so that you may become blameless. Ito na po napakasarap. Kapag ginawa pala natin to, na hindi tayo nagrereklamo, hindi tayo nakikipag-argue, ako na naman, walang ganun. Kasi you start to argue. Diba? So that you may become blameless. Ano ibig sabihin ng blameless? Wala kang spot. Wala kang tama. Yung mga ino-offer sa Panginoon, in the Old Testament, chinicheck yan ng pari. Tinitingnan, pila ito, hindi ko pwede. Ito, medyo may galis, hindi pwede. Ano ibig sabihin? That you may be blameless, yung walang bahid ng karumihan o ng kasalanan. Dahil di ka nagrereklamo, di ka nag-argue, sumusunod ka lang dahil sa iyong pagmamahal sa may kapal. Amen? Amen? At sabi niya po dahil, and pure children of God, without fault, in a crooked and depraved generation. Imagine mo, anong tawag po sa generation? Crook. Di ba? Imagine mo, and depraved generation. Kahiya-hiya na generation. In which, ano daw po sabi niya dyan? You shine like stars in the universe. Ito mangyayari po sa atin. Tayo daw po'y magliliwanag tulad ng bituin sa iyong kapawid. Tayo maglilingning para sa kanyang karangalan. Palagpakan natin ito. So, meron ko po akong isang session. I'm hoping by next Sunday, sana nandito po kayo.
about never stop growing Christ-likeness. I'm encouraging everyone na sana po nandito. Pero i-workout ko kung hindi man po ako ang magtatayo. At least ito po yung ihahanda ko pong outline na makadalo po kayo. At least alam natin tuloy-tuloy yung ating pong paglago. Okay, series po kasi ito. So hope last series po is by Sunday. Pagkamat may invitation po ako sa ibang church, alala ko, in-invite po ako ng Lighthouse Pili. Nakiusap. Kaya sabi ko, kung wala man ako, whoever who will stand will continue the message. Kasi it was kumbaga designed for the whole month of March. Natapos tayo pagdating sa growth. Okay, are you blessed? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ba, kapatid? Okay, so gusto ko lang po meditate this verse yung binasa po namin, Philippians chapter 2 verse 12, 13, 14, and 15. Meditate mo, and I know the Lord will speak upon you. The Lord will remind you about who you are and what He has planned for you. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Are you blessed? Amen. So, palakpakan na natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. So, hinihiling ko po. Awitin po natin isang awit na nagpapaalala na kailangan natin ng Panginoon higit sa buhay natin. Sabi doon sa awit, this is my desire, O Lord. Ito, Panginoon, ang aking mithiin to honor you. And the only way to honor God is to be His disciple. To be His disciple. Yung nandyan ka para magpaturo. Nandyan ka para, sabi nga doon handang magpakorek. Amen? Kaya awitin po natin ito. Sabi doon sa awit, this is my desire to honor you. Awitin po natin mula sa ating mga puso. Worship you.
ikaw ang nagsalita. Ikaw, O Diyos, ay umigos. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang mga mensahe namin narinig upang kami ay maging pagpapala din. Hindi lang sa aming sarili, kundi sa mga tao na sa aming paligid. Sa iyo lamang ang karangalan, sa iyo lamang ang kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapalan natin ang Panginoon. Amen. So this time, group yourself into 4. Siguro,